Hey Sectogoers! Napansin mo ba kamakailan ng iyong kaibigan o kapamilya na kumikilos ng medyo kakaiba? Marahil ay iniiwasan nila ang iyong mga tawag at mensahe o nangaaway sa iba ng walang maliwanag na dahilan. Ang mga biglaang pagbabagong ito sa pag-uugali ay maaaring dahil nahihirapan sila sa isang problema sa mental health. Ang stigma sa paligid ng mental health kung minsan ay maaaring matakot sa mga tao na humingi ng tulong o suporta. Maaaring nahihirapan silang makayanan ang pangaraw-araw na buhay at walang paraan upang maipahayag ang kanilang nararamdaman. Kaya para matulungan kang tignan ang ilan sa mga senyales na maaaring nahihirapan ang isang tao, narito ang 8 signs ng isang tao ay nakikipaglaban sa mga mental health problems. Before we begin, we'd like this to mention that this video is created for educational purposes only. Huwag gumamit ng information dito o anumang iba pang video para mag-self-diagnose ng sarili o mag-diagnose ng ibang tao. Kung sa tingin mo na ikaw o isang taong malapit sa iyo ay maaaring nagtataglay ng ilan sa mga katangiang binanggit dito at kailangan ng tulong, mangyaring kumonsulta sa isang licensed mental health professional. This video is not a substitute for professional advice but for general guidance. Number 1. Fatigue or a loss of energy. Palagi ka bang nakakaramdam ng pagod? Ang depresyon at chronic fatigue syndrome ay dalawang sakit na maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na nauuhaw at pagod kahit na matapos ang isang buong gabing pahinga. Madaling malito ang exhaustion sa depression at vice versa at posible ring maranasan ang parehong mga kondisyon ng sabay. Bagamat karaniwan ng makaramdam ng pagod pagkatapos gumawa ng isang activity, maaari itong maging dahilan ng pag-aalala kung mapapansin mo ang iyong sarili na patuloy na nakakaranas ng pagkawala ng enerhiya. Number 2. Feeling detached. Nararamdaman mo na ba na hindi ka nakakonekta sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran? Ang ilang mga mental illnesses ay nailalarawan sa pamamagitan ng matinding paghihiwalay, pag-abandona sa mga kaibigan at social networks at emotional detachment. Para sa ilang mga tao, ang pagiging emotionally detached ay nakakatulong na protektahan sila mula sa unwanted drama, anxiety o stress. Para sa iba, maaaring hindi voluntary ang detachment. Sa halip, ito ay maaaring produkto ng mga pangyayari na pumipigil sa kanila na maging bukas at makatotohanan sa kanilang nararamdaman. Number 3. Markedly diminished interest or pleasure in almost all activities. Ikaw ba ay bored o hindi interesado sa mga bagay na dati ay talagang nag-enjoy ka? Ang mga taong nakaranas ng anhedonia na kung saan ay ang kawalan ng kakayahang makaramdam ng kasiyahan sa mga karaniwang kasiyasiyang activities ay maaaring mawalan ng interes sa mga activities na dati niyang gustong gawin at magkaroon ng nabawasan na kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Isa itong pangunahing sintomas ng major depressive disorder, ngunit maaari rin itong sintomas ng mga iba pang mga mental health disorders. Number 4. Insomnia or hypersomnia, excessive sleeping. Gaano ka kadalas ang natutulog? Ang pagtulog at mental health ay malapit na nauugnay. Kasama ang kakulangan sa tulog ay maaaring makapinsala sa iyong mental at emotional well-being. Ang mga taong may mental health problems ay mas malamang na magkaroon ng insomnia o iba pang mga karamdaman sa pagtulog. Ang sobrang pagtulog, kulang sa tulog, higit sa karaniwang pagkapagod ay maaaring ilang senyales na nagpapaiwatig ng mga mental health illnesses. Number 5. Sudden changes in mood from being joyful to being irritable, angry, and hostile. Malaki ba ang pagbabago ng mood mo? Madali ba para sa iyo na mabigo at magalit? Ang matinding mood swings tulad ng hindi mo kontrol na mataas o pakiramdam ng euphoria, pati na rin ang pagkamayamutin ay maaaring mga tagapagpaiwatig ng mental illness. Maaaring gusto mong ma-notify ang isang medical professional o humingi ng tulong kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakakaranas ng malubha at regular na pagbabago ng mood. Number 6. Repeated actions or checking things many times. Meron bang routine na kailangan mong tapusin bago umalis ng bahay? Nararanasan mo ba ang mga paghihimok na kailangan mong tuparin? Kung paulit-ulit man itong tinitignan kung nakapatay ang gas stove, patuloy na naguhugas ng kamay, o upang tignan kung nakalak ang mga pinto, ang mga obsessive thoughts na ito ay maaaring minsan
ay hindi ginusto at nagawa dahil sa takot na may masamang mangyari kung hindi mo nakumpleto ang nakagawiang routine. Ang mga compulsive ritual na ito ay maaaring isang paraan para makayanan mo ang pagkabalisa o takot na maaaring nararamdaman mo. Number 7. Significant changes in appetite. Nagkaroon ba ng malaking pagbabago sa iyong eating habit? Kung ito ay nagkakaroon ng biglaang kawalan ng gana o pagkahilig sa labis na pagkain, kung ang pangailangang kumain ay walang kaugnayan sa pisikal na kagutuman, ang mga pagbabagong ito sa gana ay maaaring isang tagapagpaywatig na nahihirapan kang makayanan ang ilang pagkabalisa o panloob na kaguluhan na iyong nararanasan. Ang mga sadyang binabawasan ang dami ng pagkain na kanilang kinakain o labis na pinaghirapan ang kanilang mga katawan dahil sa matinding takot na tumaba ay maaari ding dumanas ng mga issue sa mental health. And number 8. Recurring thoughts of death or suicide. Ang pagkakaroon ng mga pag-iisip ng pagpapakamatay ay isang palatandaan na sintomas ng major depression at depressive episodes ng bipolar disorder at ilang iba pang mga mental health disorders. Ang suicidal ideation ay maaaring passive kung saan madalas mong iniisip ang tungkol sa kamatayan ngunit hindi kumikilos ayon sa mga kaisipang ito o agresibo kung saan ikaw ay kumikilos sa mga kaisipang ito o gumagawa ng mga plano upang kumilos ayon sa iyong mga iniisip na magpakamatay. Kung nakakaranas ka ng paulit-ulit na pag-iisip ng kamatayan o suicide, alamin na hindi ka nag-iisa. Mahalagang humingi ng agarang tulong at profesional na paggabay at suporta. Nagdagdag kami ng listahan ng mga hotline sa description below.